Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules. Nasaan? March 11 na pala. Oo. Diyan, na masaya Miyerkules sa lahat nating kababayan, lalo na yung mga nasa ibang dagat, lalo na sa gitna silangan. Naku po, sana'y nasa mabuti yung kalagayan. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, welcome din sa Pilipinas yung mga nakakauwi na, Nelson, ha? Parami meron na ng parami. Oo, sa iba't iba ay mga commercial flights na po galing sa mga bansa dyan sa gitnang silangan na apektado po ng kaguluhan. Ayun. Yan, ha? Pero ang sumalubong sa kanila dito, akala nila wala ng gera. Ah, ganun ba? Dito pala, World War ngayon. Meron. Salitahan pala ang gera dito. Oo nga pala, no? Yun, ang gerang kinaharap nila sa Pilipinas. Pero at least sabi nila, hindi naman nakakamatay. Asaran lang ito. Hindi, At tsaka saka, maganda rin para magkalinawagan. Ha? Bagay, oo. Sana lang healthy discussion, Tayo naman sa palatuntunan ito, basta healthy discussion. Kasi sa bandang huli, ang makikinabang tao Diba? Pero kung yan ay mauuwi dun sa upasalaan, aglahian, kung ano-ano, wala. Malilihis tayo ng landas. Yun. Diba? Kaya dapat doon tayo sa main problem. Ugatin natin ang problema para masolusyonan. Diba? Pero parang may mga tao talagang gustong guluhin, Ayaw talaga ugatin yung problema, Nelson. Well, kung yun ang kanilang motivation, wala tayong magagawa. Sabi nga kahapon, narinig ko ang taong bayan naman nagpapasa sa bandang huli. Ayun. Tayo naman ay tagapaglatag lang ng anong sitwasyon at nanonood lang tayo. Sa bandang huli, sabi ng taong bayan, ito pala ang tama, siya pala ang tama, siya ang mali. Lahat sila, pareho silang mali. Walang may tama sa kanila. Ayan. Para magandang maintindihan niya ng mga kababayan natin, lalo na hindi naman sumusubaybay dyan, ngayon po ay iisa-isahin natin. Ayan. Maganda yan. Hihimayin po natin ang naging kaganapan sa Senado kahapon at nung isang araw. Mula Lunes yan Oo, kasi nag-privilege speech si Senador Rodante Marcoleta. Marami siyang mga katanungan. Nag-privilege speech naman, kinabukasan, si Senador Panfilo Lacson. Yan. Bilang sagot, sana, sa mga katanungan sa privilege speech ni Marcoleta. Kasi sabi naman sabi din ni Senador Ping, lagi kasi akong paksa nung kanyang Pero kung aywan ko lang po, ano ba sinasabi? Binabacktrack ko nga yung sinasabi ni Senator Ping na kaya daw nagalit sa kanya si Senador Marcoleta tungkol doon sa parang ano ba niya doon sa impeachment case ni VP Inday Sara nasabi niya na wala naman sa batas yung sinasabi na motion to dismiss. Ayun ba yun? Na parang bagaw na wala sa sopla, rule. na black, meron sa natin termino Yun nga, na wala naman sa rules yung motion to dismiss. Pero parang dating daw, yun daw ang pinag-ugatan ng sama ng loob ni Senador Marcoleta kay Senador Ping Lacson. Tanggapin na natin. Ano man ang sama ng loob ni Senador Marcoleta, halimbawa, kay Senador Lacson naman may professional o personal, ang tanong ay, yung mga itinatanong ni Senador Rodante Marcoleta ay may bearing ba? Ibig sabihin valid ba? Valid. Yan. Importante bang sagutin? Oo nga. Kasi ang ugat nga nito ng ating pinagtatalunan ay yung flood control anomaly. Pero in fairness, ewan ko po, kahit balikan nyo dati, si Senador Marcoleta, ewan ko sa pagkakilala sa kanya, hindi sa ugali gumamit ng mga ad hominem na sa pananalita, Hindi kagaya nung ginamit ni Senadora Amy Marcos na may pasaring personal. Personal. Si Senador Marcoleta, ewan ko lang po kayo. Point. Nanonood sa atin. Wala yung yung pasasaringan ka ba? Yun bang yung hindi maganda sa iyo, yun ang kanyang pupunahin. Paewan ko lang po, mukhang hindi naman ata ganun ang katangian ni Senador Marcoleta, Nelson. Hindi, pero ang ating usapan dito issue dyan Yun nga dapat natin palutangin. Ang isyong pinag-uusapan ay investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa Pilipinas. Yun.
Ganito ang issue eh. Kasi sabi nga nila, 8 buwan na nakalipas eh. Mula nung magsona ang Pangulo, nagugat siya, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ayun nga. Diba? Sapagkat nilustay ninyo ang pera ng taong bayan. Kaya yun din yung laman ng privilege speech ni Senador Marcoleta noong Lunes. Doon siya nagsimula, eh, no? Pero teka lang, Nelson, ha? Anong petsa ngayon? March, April, May, June. 4 na buwan na lang pala. Hindi, 3 buwan pala, magsusona na naman ng Pangulo. Oo nga. Di ba? Oo, sa July. Oh. So, na naman. So, di ang sasabihin niya nun, uli. Hindi, siyempre, kung doon sa pinag-ugatan ng flood control anomaly, hindi pwedeng lagpasan niya yan. Ay, kailangan merong resulta. Kailangan may update talaga dyan. Resulta na. Yes. Ngayon. Tingnan natin. Para hong maging malinaw. Kasi marami hong lumabas na kung ano-ano mga balita, interpretasyon dyan sa nangyaring komprontasyon. Maging sa social media. Mahalata mo yung mga kung kanino nakapanig, kung paano niya inilatag, pati comments. Pati mga news channel ngayon eh. Depende kung anong panonoorin mo, yung pabor ba, kontra ba, panig ba kay Senador Lacson o panig kay Senador Marcoleta. Ayan. Tayo naman sa palatuntunan ito, kahit kasama natin sa palatuntunan sa Senador Marcoleta, gusto natin ilatag ng parehas, Nelson. Di ba? At sa bandang huli, ang taga-subaybay natin na magsasabi, sa ganang mamamayan, sino talaga ang may puntos. Ayun nga. Di ba? So, alisin natin yung siraan. Oo, ano na natin, patiningin lang natin, kumbaga sa tubig, ginugulo no? Ang tingnan lang natin, mag-focus tayo dun sa investigasyon sa flood control anomaly. Yan. Kasi yun ang yun ang problema ng bansa na kinakaharap natin ngayon. Yun yung hinahabol. Yes. Yun ang itinatanong ng mga mamamayan. Yun ang, anong resulta? Tama. Yung accountability at saka transparency, no? Kapag nagpasok ka ng ibang topic, ibig sabihin, ginugulo mo yung gustong malaman ng taong bayan, di ba? Kasi magkaroon dapat ng accountable. Di ba? Doon sa anomalyang yun eh. Okay. Ang unang tinatanong ni Senador Marcoleta dyan, nasaan na ang report, di ba? Yung draft report ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, nagpakita siya ng video na sinabi ni Senador Lacson, eto na, tinatapos na namin, minamadali na namin. Mahina kasi itong mga tao namin eh. Yung mga tao ko parang ganun, nung nakaraan, di ba? Disyembre pa yon, di ba? Sinabihan ko na ito, ang hihina eh. Tapos ito Hindi yata, matapos-tapos eh. itong Pebrero ay matatapos na. Ito na, matatapos na. Kaya ngayon, doon sa privilege speech ng Monday, hinanap ngayon ito, asa na yung report, bakit hindi pa tapos? Ang sagot naman ni Senador Lacson, hindi, tapos na yan. Ibinigay na nga namin sa inyo mga kopya. Yun na nga. May soft copy na. Ayun. At maging sa opisina yan. Totoo nga niya eh. Kayo po, Senador Marcoleta, hindi pa po pumipirma dyan eh. Ayun. Sino pa ang pumirma na? Si Senador Bam Aquino. Kaisa-isahan pa lamang. Ayun. Pero hindi doon daw sa yung report na pinadala sa link, wala daw pirma si Senador Lacson. Wala pa nga daw dahil sa hihintayin pa nga daw na magpirmahan lahat. Ayun. Tsaka yun daw pala, parang, pag sinabi daw ng staff ng Senador, okay na po, nabasa na po namin. Ipapadala daw yung pwedeng pirmahan. Pwedeng pirmahan. Yung kopya na may pirma. Okay. Ayun. So sabihin na natin, nasagot, halimbawa, di ba? Okay, nasagot. Ano pa yung mga itinanong, Jen? Ano ba sinabi dan? Nasaan yung 76 o 67 na mga contractors na binabanggit mo dun sa mga nauna mong mga pahayag? Expose at saka privilege speech din yan. Ito ba sinagot ni Senador Lacson? Ang sabi niya, hindi ko naman sinabi sa Blue Ribbon Committee ata yan eh. Blue Ribbon Committee hearing, kundi sa ibang committee yata, parang doon ba sa BBCC. Doon yata nabanggit yan at hindi part daw ng Blue Ribbon Committee. At saka ang sagot niya dito, wala naman ako listahan yan eh. Ayun, diba? At saka yan sinabi niya, binulong lang sa akin, sinabi lang sa akin. Sinabi lang sa akin, kung sino man yan, hindi ko rin kilala yung mga yan. Kung sino man yung 67 ba? Contractors. Natatandaan ko, sinama niya to sa ano niya
privilege speech eh. Yun nga, privilege speech. Bago na yun. yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Yung baha, parang baha. Yes. Underwater ba yun? O... Yung title? Oo. O nga, di ko mabasta ganun. Yun nga eh. Philippines underwater. Para maging malinaw, ang gagawin natin, pag tutugma-tugmain po natin, ha? Privilege speech ni Senador Marcoleta, yung tanong, tapos ano yung naging sagot ni Senador Lacson. Para malinaw, ha? Tingnan natin. At tapos, sa bandang huli, titingnan natin ano yung mga hindi na sagot. Okay. Ayun, Sige. So, ang magsisimula tayo yung Lunes. Lunes muna. Kasi yun ang pagtatagpin na natin. Sige. Yun muna sa Minority Report. Sige. Sige nga, tingnan natin. Tapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Ayun, yun daw, Nelson, ang unang bahagi Yun na yun? na nabitin akong konti. Ano, doon mo simulan sa unang tanong, mga ilang minutes ba yon? Hindi, yun ang tinatanong, Minority Report. At least nasabi na, no? Asan yung Minority Report? Since December last year, sabi ni Senador Marcoleta. Anong sagot ni Senador Lacson? Panoorin natin. Continued the same litany in his speech yesterday, Mr. President. Let me count and rebut it once and for all. 1. On the release of the Minority Report, tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang Minority Report for the lack of better term, he said, na kanyang nilabas noong December 10, 2025, na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Senate Rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours from the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. He even had the audacity to declare, and I quote his speech, a submission anchored on the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng yun? At this point, Senator Marcoleta must know that rhetorical fallacies do not amuse me, Mr. President. If the release of this so-called minority report and its contents did not amount to a direct affront to the chairman and to the committee as a collegial body, then I'm not sure what is. May I also emphasize, Mr. President, that this same report brazenly stated that, and I quote, the BRC, Blue Ribbon Committee, cannot and should no longer compete with the National Prosecution Services and eventually the judiciary in finally disposing of these cases, unquote. Clearly implying that the committee must conclude its proceedings. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng committee? Wala sa lugar, wala sa hulog,
saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Number 2. Ayun. Ayun, nasan? Oh, yun naman ang sagot niya ukol dun sa minority report ni Senator Ping. Ayun nga. Oho. Pero ang gusto kasi malaman sana ni Senador Marcoleta, 8 buwan na nakalipas. Ano nangyari? Oo. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Ay, di ba sabi nga niya, meron naman eh. Di ba nasa inyo na nga yung soft copy? Hindi nyo na siguro binabasa. Di ba yun ang sabi niya? Sabi nga niya, nabasa mo na ba yung pinadala namin? Oho. 400 pages yun eh. Oho. Paano namin ipiprint yun? Kailangan basahin nyo na muna, tapos ipapadala namin sa inyo. 400 pesos niya, tapos 20 tayo. Oo, hindi Diba? pwedeng i-print natin yan, tapos isa-isa ipapadala. Dahil tatagal. Oho. Di ba? Baka hanggang May ngayon punto hindi pa naman tayo- si Senator Lacson dun eh. Ha? Oo nga. Okay ako. Okay yung sagot na yun. Oo, para sa akin. Kasi Okay. ginawa niya ng paraan. Ang kulang lang siguro, pagpapaliwanag dun sa mga pinagbigyan nila. Parang binigay sa iyo. O, Jen. Oo. Ayan ang mga listahan. Bahala ka na dyan. di ba? Hindi mo naman pwede liwanag kung paano. Ni wala nga raw, doon, covering letter. Oo, yun, Ano yun, ba yan? yun ang problema. Ano ba yung nakalagay dyan? Oo. Ano Bakit daw- wala? Di ba? Dapat Oo. may paliwanag doon na dapat this is a soft copy of the Draft minority report. Hindi, majority Ah, majority na tama. Oh. Draft majority report. Please read in full. Blue Ribbon Committee, And oo. then mention any comment, whatever. Oo. And if you're decided to sign, let us know. So we will give you the page for your signature. Mm-hmm. Walang ganun eh, no? Mahirap nga naman yung walang paliwanag. Yun naman ang punto ni Senador Marcoleta. Paano niya namin titignan ito? Ano ba ito? Oo. Ganito, At ganito ba ang trato ninyo sa mga miyembro ng komite? May punto naman siya doon. So, Yun naman, parang may punto. Oho. Ang ibig sabihin, hindi ho nagkakaintindihan. Wala communication ng maayos. Kasi importante po yan eh. Ibinigay mo yung draft, soft copy, Oho. dapat may kasamang paliwanag kung paano dapat tingnan yon, di ba? Okay, oo. Para malinaw na malinaw. Next. Ayun namang sa 67 na contractors na hinahanap sa kanya. Bakit binanggit mo yung 67 na congressman contractors, pero pagdating sa Blue Ribbon Committee hearing, Wala kang pinatawag kahit isa. At kung sino man yung mga 67 contractors na yan. ni isang pangalan, wala lumutang eh. Oho. Sige nga, anong sagot ni Senator Lacson doon? Ay, yun. Wala pa. Wala pa raw. Hinihintay pa. Dapirin pa. Oh, medyo... Ano kayo meron dyan? Yung Lagay video. nyo na lang kung ano yung mga meron pa Ayun para na. hindi na tayo humaba. Sige. Ano-ano yung mga video available natin dyan? Yan. Para... Kasi kung mga pasok pa natin. kami, wala ditong ano eh. Oo. Tapos na ito eh. Oh. BRC draft resolution. Ayun, sinabi ng Senador Lacson kanina. Yung partial committee report yan eh. Oho. Sabi niya, talagang basura yan. Oho. Masisisi niyo ba ako kung sabihin ko ito'y sa basura ang direksyon nito? Ang sabi niya naman ni Senador Marcoleta dyan, hindi mo naman binasa yung, paano mo sasabihin? Oh. Alam mo ba, na dyan sa minority report, nandyan yung investigasyon mo. Oh. Ibig sabihin, sarili mo, binasura mo. Parang gano'n, di ba? Yun naman ang punto niyan. Oo, Oo tama. nga, no? Oho. Ano pa? Ano pang atin dyan? Oh. Sige, i-play mo. Banatan mo. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitigis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitigis ang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon.
Hindi ko po pwedeng ikalat yon nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin naming iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at maka-move forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may ipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President.
para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30 Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of interparliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya? Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee? Because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs
citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi interesado sa sinasabi ko. No, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, the debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ayun. Nag-suspend. At nung pagbalik niya kahapon, Nelson, ay binalikan kung ipatatawag ba talaga ang 12 dating sundalo. Ano nangyari? Yes, ipatatawag. Pero kung kailan, hindi alam kung kailan. Ayan ang akala mo, Jen. Ba't may petsa na ba? Kung kailan ipatatawag? Ito. Ba? Matapos ang mainit na debate kahapon sa plenaryo, Oo. sinabi ni Senador Panfilo Lacson na wala siyang planong ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 ex-soldier. Teka. Ang kahapon, hindi siya nagsalita, pero ang nagsalita yung majority floor leader na kino-quote, ang sinabi daw ng Senador Lacson na sabi, yes. Naku po. Nag-yes daw Yan ang akala ninyo. Ang sabi niya, hindi ka panipaniwala ang pahayag ng mga sundalo na yan. Baka dati na sinabi yan, baka walang bago ba yan? Bago ito,
bakit ko ipatatawag ang mga sundalo? Kung maaari itong mag-udyok ng kaguluhan na posibleng magsangkot sa Armed Forces of the Philippines. Ba? Ano yan? May batayan ba? Hula? May shot ito? Ayun pala, may boses. Sige, sige. Sabi So, ko paano sa'yo, bumawi? Teka lang, bumawi ba? Hindi mo natin narinig eh. Hindi, yun nga kahapon, Ano sabi? pinapahagi ko, Ano sabi? ang sumagot ay si Majority Leader Big Subiri. Ano sabi ni Megs? Ang sagot daw ni Senador Ping Lacson, yes. Ipapatawag. Tinatanong siya, ano, ayaw mo na ba? Sabi niya, yes. Hindi sila nagkaintindihan. Ayaw na sinabi niya, yung yes, ayaw na niyang magsalita. Ikaw na magsalita. Yes, ikaw na magsalita. Ay, hindi yang sinasagot yung papatawag o hindi. Ito, pakinggan mo yung sabi. Sige nga. Nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilized, magulo, at maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite niyang sisihin, sir? Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Eh, siguro mas pogi ako sa kanya. Yun. Mas pogi. Pero alam mo, Jen, ito makikita mo, ang sagot niya laging eto ang pinag-uusapan na investigasyon sa 18 sundalo, di ba? KIG pa rin ang KIG. Lagi lumiliko eh, di ba? Kasi feeling niya, parang may malaking pagkakamali si Senador Marcoleta sa KIG. Naku po. Feeling nila, lalo yung mga kababayan natin na may ayaw o disgusto si Senador Marcoleta, akala nila ay isang napakalaking pagkakamali ni Senador Marcoleta yung statement na yun eh. Yung i-give up na lang daw ang KIG. Alam mo, sabihin Kaya na doon sila lagi pumupunta. Sabihin natin nagkamali. O, sige. O, ayun na. O, tapos na. O, ano? Iimbestigahan mo ba yung mga sundalo? Ganun pa rin, balik pa rin sa tanong eh. Kasi kapag inililipat mo sa KIG, hindi nasasagot. Bakit ayaw mong ipatawag yung mga dating sundalo? Ang sagot niya, ayaw kong magkagulo dahil ma-involve ang mga sundalo. Eto naman, ikaw ba'y nakatitiyak na kapag hindi mo ipinatawag at sinarahan mo ang investigasyon, hindi tayo magkakagulo? Ba, parang kumukulong ano yan. Yung sikmura mo, di ba, yung kumukulong bulkan, Nelson? Yung kumukulong bulkan, pagka hindi mo na, may effusive eruption, may ano class, baka sumabog yan. Yung bang mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan sa mga ninakaw na mga buwis na kanilang ibinayad, pawis, dugo nila. Pero tumagilid na, sabi nga, tumagilid ang kabangyaman. nawala eh. Ikaw ba hindi nag-iisip na hindi tayo magkakagulo kapag hindi mo tinapos yung investigasyon? Pinutol mo yung kwento eh. At saka kahapon na pagkasunduan na kung halimbawa man, na nagsisinungaling isa man sa 18 at para bagang nag-aano na ng kaguluhan, pwede yung ipakontem. Pwede nilang, huwag mo ituloy yan, ikaw ay nag-audyok ka ng kaguluhan sa bansa. Bilang mga senador at bilang mga honorableng tao, Nelson, nasa kapangyarihan nila yun. Bakit ko ipatatawag, sabi niya, ang mga sundalo, kung maaari itong mag-udyok ng kaguluhan? Hindi, huwag tayong pumayag dyan. Sinisisi mo ako kasi mas pogi ako eh. Hindi, ikaw talagang sinisisi. Ikaw ang napagbubuntungan kasi ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pwede ba balikan natin yung kahapon? Direct yung last part na lang. Iparinig ko kasi ang linaw ng tanong. Meron ba makukuha ba natin yon? Yung ipatatawag, tinatanong talaga, ipatatawag ba talaga? Hindi. May para bagang may pagtutol pa nga si Senate President Soto doon eh. May patatawag, di ba? Dahil sa may mga kaso May mga kaso daw na sinampa. Ay, paririnig ba natin yan? Pero ito, Jen, ito ay mismo si Lacson na may sabi, ha? So, hindi pala? Hindi. Kasi yun nga kahapon eh. At Kung saka, babalikan natin... maring kahapon, pwede. Baka pag uwi niya, may kumausap, di ba? Hindi, parang kanina umaga. Kasi parang kanina, kailan lang ba yun? Hindi, kahapon ata yun, ambush interview pagkatapos ng hearing. Kailan ba ito? Parang kahapon pa Kasi yun. nakalagay dito, matapos sa mainit na debate kahapon, sinabi ni
Mukha kang kahapon ito. Kahapon lang yan. Kahapon Parang din ba ambush ito? interview pagkatapos ng ano yan eh. Naglalakad sila sa plenary eh. Ibig sabihin, mas malinaw na talagang hindi sa papayag. Kasi kahapon pa ito. Di ba? Then tsaka pag narinig mo kasi si SP Soto, talagang kung siya tatanungin, personally, ayaw niya ipatawag ang 18 dating sundalo Oo, eh. lahat naman sila ayaw eh. Ganun Alam ba? mo kung bakit? Eh ba bakit? Nabanggit yung pangalan. Nabanggit Erwin Tulfo, nabanggit Tito Soto, bakit ka nga namang papayag, di ba? Papayag ka ba na mabugbog sa sarili mong Ganon? boxing ring, di ba? Hindi, pero ako naman naniniwala, Nelson, sabi ko nga sa'yo, may kapangyarihan sila kung sa tingin nila, yung 18 na yon ay magsasalita ng hindi tama. Ang problema, Jen, Oo. kung hindi magsasalita ng tama, paano kung magsalita ng tama at nakita napakatibay ng ebidensya, paano mo ngayon sasabihin, contempt yan? Di lalong, hindi ba? Lalo na silang Ganun mapapahamak. ba? Kasi mahalata mo naman kung pinag-iinitan lang o hindi, di ba? Sumakit ang ulo ko, Nelson. Wala. Akala ko pa naman, tuloy na kayo, buo na sa isipan ko. Yun ang akala ninyo. Nagpabili na ako ng maraming chuchurya. Walang schedule. Bagamat kahapon, Nelson, hindi nasabi kung kailan pa. Ang totoo nga, Bukas na eh. hanggang ngayon, wala namang susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Wala na schedule Wala nga schedule, meron na nga report. Ibig sabihin ng report, tapos na. Uwian na, magsiuwi na kayo. Ano pa lang daw yun? Drop pa lang, drop. Drop nga. Pero yan, drop, wala nang kasunod yan. Ice drop na, ice drop. Pirmahan nyo na yan. Teka naman, ba't naman ganun? Mali. Oo. Teka, parang may mali. Wala na. Hanggang dyan lang po ang kwento. Hindi, parang may mali. May Adrian mali. Bersamin, hindi ipapatawag yan. Kasi nabalita pa nga kahapon, parang kanina umaga, baka na ipatawag yung Adrian Bersamin, dati Executive Secretary Lucas Bersamin. Jojo Cadiz. Jojo Cadiz. Wala, hindi na yan. Hanggang dyan na lang po tayo, mga kababayan. Kasi, magkakagulo po Magkakagulo kapag ka ipinatawag natin yan. Bakit magkakagulo? Bakit Kasi nga? malalaman natin kung sino mastermind. Di ba? Ako naman, hindi kasi Nelson, pasensya na doon sa ating mga kababayan. Una, mga master, wala namang opisyal dito, master sergeant. Ito ba yung mga ranggo maliliit na ito? Magbubunsod ba ng, sa tingin nyo, makakapag ano ito ng mga opisyales, mga general, kung sino-sino? Hindi ako naniniwala na gano'n, Nelson. Di ba? Wala pang nag-lead ng isang kaguluhan sa bansa na isang master sergeant, technical sergeant, cabo, sargento. Wala, hindi ako. Ipatawag yan. Ipatawag yan. Ayoko, hindi ako papayag. Ipatawag mo na. Ang problema, Oo. siya po kasi talaga, di ba tinanong na natin ito? Oo. Meron bang ibang committee na pwedeng magpatawag sa 11? Hindi, ako suggest, ganito. Ipatawag yung 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee. At magkaroon siguro ng tanungan, caucus. Nason? Yung 20, o kayo ay merong ganito o may ganito. Payag ba kayo na ipatawag natin ang 12 dating sundalo? O 20 tayo, magbotohan tayo. At least doon malalaman natin sino ang bumoto ng oo tsaka hindi bumoto ng hindi. Di ba? Kasi collegial body yung Blue Ribbon Committee, hindi naman ang magpapasya lang yung chairman nga, Nelson Ewan ko kung gagawin nila yan. Kasi sabi naman sa panig naman ng mga sundalo, willing sila pumunta eh. Di ba? Anytime daw ipatawag sila. Yun nga. Oh. Ako. Pinakamabuti mag-celebrate na lang tayo ng Women's Month. Ay, nako. Bilang Minit pa ulo mo. kumati bato ko eh. Bumawi pala. Ngayon ko na nalaman yan ha. Naghahanda na talaga ako. Wala. Na manonood tayo. Alam mo. Ukol doon sa 18 dating sundalo Mahirap kasi magsalita dyan. O sige, ito tayo. Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month, kinikilala ng Philippine Ports Authority o PPA ang kababaihang leader na nagbigay po ng inspirasyon sa pamamahala at pagpapaunlad ng mga pantalan. Pinatunayan nila ang dedikasyon sa serbisyo publiko at kakayahang gabayan ang kanilang mga tanggapan sa pagtupad ng mandato ng PPA. Gayon din po mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapalakas ng organisasyon.
Sa kanilang halimbawa, lalo pang napapalakas ang layunin ng PPA na magatid ng episyente, maayos at maasahang serbisyong pantalan para sa mga Pilipino. Ayun. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, Pure Gold Parico. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din po Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw namang lumabas, pwede pa rin mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Samantala, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. Punta tayo na son sa Usapang Matino. Attorney Rowena Guanzon. Meron siyang guest eh. Usapang Matino tayo. Attorney? Magandang hapon po. Attorney Rowena Guanzon po sa Usapang Matino. Nandito kasama natin ngayon, one of the lawyers of Vice President Sara Duterte. At mapapaliwanag niya sa atin ang sino ba tong si Madriaga na ito at napakasikat itong na para bang kung pakwentuhin mo itong mga kalaban ni VP Sara, ito na talaga ang smoking gun. Ito na talaga ang pinaka-witness nila para sa impeachment complaint nila. Kaya andito po ngayon, kasama natin ang, bago ko lang ito nakilala, pero anak ito ng aking friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Paulo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why
why you are saying that this is a perjured affidavit. Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara, simula pa lang nung mayor siya ng Davao City, hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD, pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas, hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City Local Government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa hindi mga ba ito si opisina. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga pala ang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, ayun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga. May text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin. May text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito. Walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP Security Officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya dideliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family. Pero walang mga detalye, 'di ba? At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO na she has no license. no driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So ang timing lang, attorney, gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first impeachment. Tapos na. Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is, kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng
ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang... Oo. At saka, Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, ng customs issue, tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. Bongga. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman witness. siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, na hindi siya kilala. Na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara si... Bakit sino ba itong Attorney Kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before, in the early 2000s, for another kidnapping, for a separate kidnapping. Kliyente ba ni Attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. So siya, indigent client. Yes. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law, kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay.
Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, pinaano siya, parang proxy ko, ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Noong 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom eh. Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, ano siya, anti-corruption, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking sa lahat ng bisita. Of course. Hindi lang sa Oo. bisita, pati yung onlookers. Tapos 6 to 12 midnight daw ang yung Picturean. picture taking. Yeah. Tapos, ang ginawa namin para ipakita na hindi siya special, in-attach namin lahat ng picture taken Yeah. on that day. Oo, lahat. Pumipila yun eh. Pumipila yan. 1,200 photos, Attorney Correct. Guanzon, Oo, para pumipila. pakita na hindi siya special. Oo, ba't naman siya special? Mukha naman siyang, ewan. Mamaya, sabihin nyo na naman, si Atty. Watson, grabe naman mag-discriminate. Sa itsura pa lang. Ano ko dyan, yung storya, hindi yung itsura. Yung storya ba na Vice President Sara will entrust to this Madriaga that she doesn't even know from any planet where he came from, i-entrust sa kanya na, magbuo ka ng ano ito, ha? Mag-organize ka for me, na ganyan-ganyan. Sino naman maniniwala dyan kay Madriaga kung mag-organize din siya ng mga campaigner? Sabi nga, ma'am, ng witnesses natin na former PSG commanders at itong si VP SPG commander, pag nag-screen sila ng mga tao na may kipag-meeting kay VP Sara or kay former President Titingnan nila Duterte, criminal records. hindi nila papalapitin ang tao na may criminal record Oo. gaya ni Madriaga, let alone entrust him with protecting them or Oo. working for them. So, imposible talaga yung sinasabi ni Madriaga. Pero napakalakas ng loob nila na nilagay nila yung affidavit ni Madriaga sa kanilang impeachment complaints. Actually, natutuwa kami. Kasi ma-expose yung impeachment complainants, pati yung mga nagtutulak ng impeachment, na politically motivated, political agenda lang talaga ang habol nila dito. Kasi kung base sa ebidensya, walang kwenta tong si Madriaga. Ito na yata ang pinaka-star witness ngayon ng mga pro-impeachment complainants at supporters, itong Madriaga na ito. Aba, surely you can do better than this. Ngayon, sinabi ng House of Representatives Committee on Justice, nanalo na sila, na may sufficiency in substance ng complaint against VP Sara. So now, attorney, they will go to voting in the House and they must get at least 1/3 para ipadala sa Senate. And the affidavit of Madriaga is one of their exhibits or evidence that they will submit or they have submitted to the Committee on Justice and then all the way to the Senate kung mangyari ito. So you're going to demand in subpoena that you can cross-examine Madriaga? Yeah, it's actually a litigator's dream to cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na
Nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Sa amin, walang kinalaman si VP Sara dyan because VP Sara actually wants him to testify. Oo. Bakit? Kasi one, siya lang ang makakaamin na gawa-gawa yung storya niya. Two, siya lang makaka-identify na kung sinong handlers niya, sino nagtulak sa kanya. Tapos kung tindigan naman niya yung testimonya niya, we will shatter his testimony even more. Okay. So, for example, ano pong tanong ninyo kay Madriaga on cross-examination? Pwedeng as simple as paano kayo nagkakilala ni VP Sara? Kasi we all have evidence on, on Paano their sila history. nagkakilala? Inassign daw siya ni PRRD kay VP Sara. Yun ang testimonya niya as early as 2016. Sabihin natin, anong pruweba mo? 'Di ba? Kasi we all have the certifications proving that he has no connection And to... he has never been employed by former Yeah. President Duterte. No. Kunyari, try nila i-refute yung 7 witnesses, meron pa kaming mga kasunod dyan. So, wag silang magkakamali. So, magkasunod na mga witnesses daw, whose affidavits you have not yet submitted Hindi pa. in the perjury complaint. Yeah. Hindi pa. Okay. So, what's the status of this perjury complaint now? Well, we just filed last week. Our expectation is papasabpina itong si Ramil Madriaga and will be directed to file a counter affidavit. Saan ba siya sa jail ngayon? Anong jail? BJMP in Taguig. Okay. Yeah. So, madali naman siya isabpina eh. Kasi nandyan lang siya. Aha. Hindi naman siya lilipad puntang Iran eh. Di ba? So, I'm sure may maglo-lawyer sa kanya. Di ba? Meron na po siyang lawyer ngayon, si Attorney Raymond Palad, I think that's his name. Oh, that sounds familiar. O baka naman itong Palad, dito yung mga radio announcer noon, naalala ko. So, is he what, like a POW client? It doesn't seem that way, pero itong comment ko kay Attorney Palad is pati siya, parang naloloko siya ng client niya. Kasi for example, sabi niya, when he discussed this affidavit, sabi niya, binisita daw ni VP Sara si Madriaga sa kulungan to try to prevent him from testifying. Ano ba yun ang akala niya to sa Vice President? Tanga. Binasag agad to ni Secretary John Vic Remulla mismo. He came out publicly to say, hindi totoo yan. Kinausap ko yung warden. Ibang tao ang binisita ni VP Sara. The warden was there in their visits at hindi si Madriaga ang Alam ko binisita yung niya. binisit niya na iba. Ano yun? Talagang binisit niya yun. In fact, she said that Yeah. she visited him. Yeah. Hindi grabe naman. Grabe naman itong ambisyon mo, Madriaga. Nabibisitahin ka pa ni Vice President Sara. Baka mag-ambisyon ka dyan, nabibisitahin ka ni Attorney Guanzon. Para talaga tuluyan na yung ano mo, yung imagination mo ba? You can let your imagination run wild. So, ang ano natin, attorney expectation is he will file his reply answer his Counter affidavit. Yes. And then, do you still plan to file your reply affidavit for the Vice President? Yes. Yeah. If he stands by his testimony, ang gusto namin actually, Attorney Guanzon, meron siyang mga allegations kasi na walang detalye. Yun. Sa cross-examination, specify yun. Palibasa. ng lawyer for the complainant. Palibasa, nagsisinungaling siya, hindi siya makaprovide ng detail. So, ang gusto namin, mag-provide siya ng detail para mas lalo naming mabasag yung testimonya niya. You can do that on, you can do that on cross. Yeah. So you filed it in what prosecutor's office? Taguig, because that's where the affidavit was executed. Yeah. Was notarized? Yes, notarized. Yes. And the notary public was a POW lawyer, a lawyer of the Bureau of Jail? I understand that this notary public was engaged by Attorney Palad. I think I saw an interview of him saying that. So dinala ng abogado niya. Opo. Oo. So, well, everybody's entitled to a lawyer, mga kaibigan. In fact, sa inyong ating constitutional right to due process, kailangan naman talaga may due process at lalo na sa criminal cases, ay kailangan talagang may abogado sila. Di ba? Mag-confession ka nga, kailangan in the presence pa of a lawyer. Di ba? Of your choice na ikaw pang pumili. Di ba? Pag ikaw ay inaaresto, kailangan basahan ka ng yung mga karapatan which they call the Miranda rights
So, ganyan ang mga kaso, kailangan may due process, di ba? Yung due process na yan, very important yan eh. Kasi yung first impeachment na case nila kay VP Sara, sinabi ng Supreme Court na ang due process ay sa lahat ng step, dapat present yan. At in the case of the impeachment complaint, the first one versus VP Sara, ay na-violate yon ng House of Representatives. Kaya naman ngayon, makikita niyo mga kaibigan, masyado ng OA si Congresswoman Luistro. Hire the hands! Hire your hands! Hire your hands! So, masyado ng OA just to show the public and the Supreme Court na may due process talaga dito. Kaya ngayon, bibigyan na nila ng kopya ang lahat ng mga congressman at congresswomen. At lalo na, ibigyan na nila ngayon ng kopya ang nasasakdal ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kaya itong testimony, affidavit ni Madriaga is very important also in the impeachment case. Now, since he is their star witness, abangan natin ang magiging cross-examination ni Attorney Panelo Jr. dito kay Madriaga para mag-enjoy tayo. Ngayon, obvious naman talaga na ang impeachment ng mga kaso laban kay VP Sara ay political na. Or dati ng political, even the first one. Kasi siya naman talaga ang the woman to beat in 2028. Hindi ba? Matagal ko na sinabi yan. At sinabi rin dyan ni dating Senate President Frank Drilon that she's really the woman to beat. Sinabi rin ni dating Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales that she's really ahead. Right? So, the only way for them to knock her out this early in the game, 2 years before the election, is to impeach her. But the biggest problem of the BBM administration is that they do not have the numbers in the Senate. In the Senate, they must get 16 senators to vote in favor of the impeachment. Nabawasan na sila dahil si Senator J.V. Ejercito ay nagsabi na malamang hindi siya pipirma dyan. At ang grupo ng NUP na partido ni na Congressman Puno at ng industrialist multi-billionaire na si Enrique Razon ay nagsabi na hindi sila pipirma dito sa impeachment na ito dahil wala namang bagong ebidensya. Ang bagong ebidensya nila, si Madriaga. Yes. Kaya napakalaki ng trabaho ni Attorney Panelo para sirain, pulbusin itong mga statements si Madriaga and show him that he is the fraud and liar that he is. So, ladies and gentlemen, friends, please, abangan ninyo mga susunod na kabanata dito sa Usapang Matino para ma-update tayo ni Attorney Panelo Jr. sa kasong ito. At good luck, Attorney Paolo Panelo. Thank you. It's good luck to you. Importanteng trabaho, sabi mo nga, pero hindi siya mahirap, ma'am. Kasi napakasinungaling, napakadaling basagin. Very good. So, we wish you luck. And Thank you. Thank you. We will welcome you back here after the case is filed. Thank you, ma'am. Salamat po, Usapang Matino. Ayun, tuloy na tayo, Nelson. Wala na raw tayong break. Bago tayo magtapos, almost 5 minutes, update tayo sa mga hakbang ng ating pamahalaan may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. O baka meron ka pa ihahabol doon sa kanina? Papatiin ko lang. Sumakit ang ulo ko kasi doon sa binulgar mo Bati muna tayo. Sige. Happy birthday sa Pangulo ng Lupon sa Barangay Bahay Toro, Aurito Boy Prias. Ayan, happy birthday. At happy 32nd wedding anniversary to Brother Daniel and Sister Pinky Castro. More wedding anniversary to celebrate po. From NEU Lokal, Kapisanan, Buklod. Ayan. Ang mga taga Bukidnon naman, sabi ng Karig Pangan, pakibati naman po dito sa Don Carlos Bukidnon, ang ka Romel Silva at ang ka Fred Falame. Lahat po ng mga ministro magagawa sa Don Carlos Bukidnon ay nakatutok po sa palatuntunang saganang mamamayan. Kahapon, Nelson, ito yung hindi ko nabasa Naku, text sa akin ito ng ating mga kaibigan sa Pasay. Sabi ni Rodino Arnilio,
Dimple, magandang hapon. Pasensya ka na, ha? Hindi ko nabasa kahapon. Pakibati naman po, Kuya Jen, Kuya Nelson, ang aking may bahay na si Winnie Arnilio. Birthday po niya eh. Birthday po niya ngayon. Balik kahapon po ito. Ate Winnie, talaga naman, birthday mo pala, wala kang kakibo-kibo. Ayun, happy birthday sa iyo. Winnie, nung dalaga ito, Desena Arnilio. Ayun, napangasawa po ni Dimple. Mga kababata ko dyan sa Pasay City. Ayan. Happy birthday naman sa SFM Coordinator na po ng La Union, ka Marco Erese from Sunrise, La Union. At happy birthday din kay Maria Lumen Reyes, Edmonton, Alberta, Canada. Yan. Happy birthday, Carmi Tagapan ng Manama, Bahrain. Yung mga taga Mandaluyong pa, si Carlos Melen, nason? Di ba suki natin ito? Jen, pakibati naman ang ka Ronald Noni Agustin ng Barangka, Mandaluyong. Lagi pong nakasubaybay sa inyo, tagahanga po ng 100%. At saka nasa ganang mamamayan eh. Birthday po. Maraming salamat mula po kay Kado Esmele. Ayan. 3 minutes, nason? Ito na po. May hakbang na ngayon ang Department of Energy. Ukol dun sa, di ba kasi kahapon napag-usapan natin, so pwede na palang bumili kung gamit lang yung container canister. Ano ha? Inatasan po ng Department of Energy ang lahat ng kumpanya ng langis at mga gasolinahan na sa ating bansa, mahigpit pong sumunod. Ayan sa umiiral na fuel pricing rules at yung anti-hoarding regulation habang patuloy pong binabantay ng pamahalaan ng galaw sa pandaigdigang merkado ng langis. Sa inilabas po na kanilang pahayag, sinabi ng DOE, layunin daw po ng direktiba na mapanatili ang sapat na supply ng petrolyo sa bansa at maiwasan ng anumang pang-aabuso tulad ng hoarding, profiteering at hindi po otorisadong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At ngayon, ito to ha, hindi po pinahihintulutan ng gasolinahan ang magpatupad ng biglaan o hindi otorisadong pagtaas sa presyo at wala po itinakdang price adjustment schedule. Hindi po pwedeng anytime na gusto nila, magtataas na lamang sila. Yan pala po hinihingi pa ng paalam sa Department of Energy. Inatasan din po mga oil company ng tiyaking sumunod sa kanilang mga company-owned at dealer-operated station sa mga direktiba po ng DOE kabilang pong anumang otorisadong staggered price adjustment. Yan. Tsaka yun mong mga may-ari ng generator ng ospital, kubota, yung ginagamit sa pagsasaka at mga mangingisda, pinapayagan po kayo na kayo ho'y magpakarga kahit hindi nyo na po dala yung bangka ninyo. Kasi ayaw daw ata magkarga noong nakaraan. Sa Senado at sa Kamara naman, Nelson, meron naman mga hakbang ngayon para solusyonan din po ang problema sa krisis sa langis. Meron pong Senate Bill 1842, ito pong Fuel Price Relief Act, para isulong daw po yung pagbigay ng tax break sa gitna daw po ng krisis sa langis. Iminungkahi po ito ni Senadora Loren Legarda ang pagtatatag naman daw po na isang fuel tax stabilization mechanism na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan po excise tax at ang value-added tax sa produktong petrolyo. Maaari na rin po ipatupad ang suspensyon ng pagbawas sa buwis sa regular at premium gasoline, diesel, kerosene, LPG sa loob ng 90 araw. 90 days pala ito, Nelson, at maaaring palawigin ng karagdagan pong another 90 days kung magpapatuloy po ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim din daw po ng panukala, inaatasan ng Development Budget Coordinating Committee, ito pong DBCC, at ang Department of Energy magsubmiti ng buwan ng ulat sa Kongreso at maglabas ng mga online update para matiyak daw po ang transparency. Yan, ang mga hakbang. Pero ngayon ata, parang humingi ng Pangulong Bongbong, di ba? Ng emergency power para magpatupad na po ng pagbawas sa excise tax. Pagbawas ba o totally tanggal na? Bawas lang. Ayun. Pag-uusapan naman daw ata ng Kamara yan at ng Senado, kasi sabi ng Senate President Tito Soto at saka ni Speaker Bo GD, anytime na hingin ay tatrabahuhin. Kasi hanggang next week na lang ata ang sesyon ng Kongreso, Nelson. Tama. Magbe-break sila, no? So, dapat sa lalong madaling pong panahon, ngayon, maihain na po yan at next week
ay mapag-usapan po at maipatupad, mabigyan na po ng super ng kapangyarihan ng Pangulong Bongbong. Ayan. So, yun po ang mga hakbang. Mayroon ba tayong update sa mga OFWs? Meron ka bang hawak dyan? Sabi nila dyan, nagpapatuloy yung pagpapasabog eh. Ganon? Dyan sa UAE, may mga mula pa kahapon, kagabi. Pero yung forecast na sinabing bababa na raw ang presyo ng langis, kasi sabi ni President Trump Malayo yun. Malabo pa ba yun? Malabo yun. Oo. Naku, sabi ko pa naman, delay ng konti. Kasi so ibig sabihin, next week, another? Another price hike? Oo. Tingnan mo yung mga gasolinahan, meron na ngayon, 97 eh. Yun na nga. Sa probinsya, Bigla ko ang naalala yung grades ko nung elementary. Ano bang grades mo na elementary? 97, 98, 99. Sabi ko, parang presyo ng produktong petrolyo. Ay, nako. Okay na tayo. Si Tatay Juan at si Nanay Vilma Mercurio dyan sa Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales. Magandang hapon po. Okay na tayo, Nason? Ayos na. 57, 58 na pala. Ito po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at sa umaga, alas 5, 100%. Bye!